Good morning. So, March 29, alas 10 ng umaga, mga ganon. So, ayan, kung mapansin nyo, ito nga pala, lilinisin din natin to. Baka dito na lang tayo maglagay ng basil. So, dalawang Thai basil, dalawang sweet basil, dalawang lemon basil, yun yung gagawin natin dyan. Then, dun sa kabila, dun natin ilalagay yung mga potted plants natin na pechay mustasa, tsaka spinach. Yan, siguro. So, ito, pakita ko lang sa inyo yung bunga ng ating bell pepper. So, goods naman. Hindi naman siya ganun kalaki, pero malaki na rin yan. And yung isang issue ko dyan, yung iba may damage. Hindi ko lang alam kung ito. Ayun, may damage sa gilid. Ayun, may butas na yan. Hindi ko lang alam kung ano naka-damage or kung ano man. Pero goods pa rin naman yan. Yung mga may damage ako na kung nagko-consume mo, tatanggalin mo lang naman yung damage, then ihalo mo na sa gulay mo. So, ito yung mga tinanim natin nung March 7. So, ito yung mga nalanta. So, naka-recover naman sila, pero hindi sila kasing laki nung mga goods yung tuloy-tuloy yung paglaki. Yan. So, ito yung mga marigold natin. Orange tsaka yellow. Tapos ito yung petunia. Petunia, hindi katulad ng marigold na parang umuusbong pataas. Parang pakalat siya eh. Ayan, may mga parang nodes dito. Baka dito siya mag-flower. Diyan. Ayan. Parang may mga sanga-sanga. Pero yung sanga niya hindi aangat tas magsasanga. Mula sa mababa. Ayan. Katulad yan. Baba lang. Pero nagsasanga na siya. Actually, isang buto lang yan. Marami akong butong tinanim. Pero isa lang tumubo. Ayan. So, ayan. Lettuce natin. So, mapansin nyo. Laki ng difference oh. Yan yung nakatanim naman sa paso. Kasi hindi naman din ganun kaganda siguro yung nutrients ng paso natin. Kasi katulad nito, nakita nyo itong Chinese spinach natin na sinabog tanim natin. Ang daming namatay. Tawag dyan is dumping off. So kung may dumping off, may certain problem or issue yung lupa mo. Pero syempre, may mga matitibay. Yan, katulad niya, may matitibay. Doon nga, walang tumubo eh. May mga matitibay tayong mga buto. Yan, yung mga natitira. Mga chosen one, yan. Yung iba siguro, meron din kasi akong Chinese spinach dun sa baba. Ilalagay na lang natin dito. Diyan na lang natin itatanim. Pag lumaki na. After 2 weeks siguro. So, ito talaga yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Pero balikan na lang natin yan. Quick update lang tayo sa tanim. So, ito namang bell pepper. Double check ko talaga yung mga dahon kung may tama ng trips, kasi nung last time nagtanggal tayo ng dahon na may trips, nilagay natin doon at okay naman afterwards. Then dito naman ito ang ating pipino. So tulad nung nangyari last time, ang problema nung last time ay sobrang init, nasunog ang ugat. Although naka-recover siya, pero hindi na natin siya hinayaang or hindi na natin tinuloy yung pag-aalaga sa kanya kahit unti-unti siya naka-recover kasi mayroon naman tayong mga seedlings. Ayan. So, ito seedlings. Baka ilipat ko to sa paso siguro. Kasi kung mapansin nyo, mas mabagal yung growth niya kumpara dito sa kasabayan niya. Kasi, kumbaga, yung size nung gagapangan ng ugat niya, ganun din, hindi ganun kalaki. So, yan. Iniikot-ikot lang natin yung tali sa kanya or yung nylon hanggang umangat siya. Hindi na rin, bihira na rin siguro. Ubusin ko na lang yung ganito kasi anong nangyayari naman pala dito sa mga clip na to. Lumurupok afterwards. So, madali ding masira. So, better yung iniikot-ikot mo na lang siya. So, parang ititrain pala yun. Ititrain mo yung lettuce, yung pipino mo habang umaangat. Tapos, hanggang dito sa level na to, hindi tayo magpapasanga. So, yung mga shoots, tatanggalin natin. At sa taas na natin siya pagsasangahin. So, marami pa akong lilinisin dyan. Okay, balik tayo dun sa main topic natin. Which is ito. So, ito, tulad ng nabanggit ko sa inyo, parang gagawa tayo ng mini version na net shade. Yan. Primary net. Dito kasi may bubong naman. Pero pag walang bubong, syempre, lalagyan mo ng plastic. Pero siguro lalagyan natin plastic, tapos net. Ito mga patsi-patsi lang to na net na tinanggal ko lang din dati. Kasi diba dati mayroong mga ano dito, may mga net dyan. Yung mga excess, nilagay ko lang din. Tsaka, may binili talaga ako dati na pang clip sana sa mga net ko. Tapos, ito.
naisip ko siyang gamitin ngayon. At sakto naman siya. Ano to? 1/2 inch na tubo. 1/2 inch. So, syempre, kunyari, nalagay mo na yung ito. Nalagay mo na tong... Hirap kasi, isang kamay lang yan. Nalagay mo na yan dyan. So, since wala naman akong, tawag doon, wiggle wire, ito na lang. Ayan. Yan. Iipit ko na lang siya dyan. So, ganoon yung magiging idea. At ang size pala nito ay kasing laki ng isang siyempre may adjustment. Ayan. So, sa isang box siya. So, pag na-setup ko to, pwede ka maglagay ng isang tuna box. Oo. So, in case mag-expand ako doon, pwede kong gamitin to. Parang ang budget ko lang dito para makagawa nito. Sabi mong kasama na yung net saka yung siguro kung gagamit kang UV plastic mas mahal. So sabihin natin UV plastic. So gagastos ka siguro ng mga 500 pesos. Doon pa lang sa paglalagyan mo nitong styro box. Yung styro box 300, sabihin mo na. Kasama na yung labor mo ng pagbubutas niyan. So 300 plus 500, so 800. So, kung kada harvest mo, mabenta mo man mga, hindi natin sabihin 500, sabihin lang natin 400. Mabenta pa ng 400, within 2 harvests, bawi ka na sa ROI mo. Ayan. So, yun lang. Ito talaga yung pinaka, ko. Pero, makikita nyo na yung result niyan after, or next video na lang siguro. Kasi, i-design ko pa lang ngayon, or i-assemble ko pa lang ngayon. So, share ko na lang din. So, ito yung para sa gilid. Ito yung para sa dito. Yan o. Parang ganyan. Para lang ma-imagine nyo siguro. Ayan. Yan. Mahirap na tanggalin yan eh. Nakaipit eh. Pero ganyan. Tapos, ito naman yung mga paa. So mga naka-T. Naka-letter T yan. Dito yan magkakabit. Letter T. Yan. Yung mga T yan yung paa. So 4 yan. Tapos yung sa kabilang dulo. Tapos ito yung sa kabilang pahaba. So sakto yan. Para matakpan nila yung isang box. Pero ang problema yan, niyan, siyempre mas mababa yung patungan mo dapat. Or halos nakalapat lang siya sa lupa kasi nasa 45 cm lang tong taas nito. Siguro pwede mo pang taasan, depende sa design mo. Pero yan yung ginawa ko muna para lang maliit. Tapos ang mangyayari, kung mag-harvest ka na, pwede mong iangat yung buong net shade mo para mag-harvest ka nang hindi ka nahihirapan. Ayun, so tingnan nyo na lang sa susunod. Pero ngayon, i-assemble ko siya tapos ilalagay ko lang muna siya dito sa ating mga potted Chinese spinach. Yun lang. Siguro lagay na rin natin yung lettuce natin. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong i-share. So, hopefully, may bago kayong makikita and for worth ng 800 pesos sa palagay ko, goods na yung ganong setup kung gusto mong subukan. Di ba nga sabi nila, 1,000 pesos na makapag-start ka na. Tama ba? Kasi may may protection. Kasi dito sa area ko, ang problema talaga ibon. Hindi ka pwede mag-open air setup. Maliban sa insekto, medyo mahirap kalaban yung ibon. Yun lang. Thank you very much. Bye-bye.